Magandang araw po sa inyong lahat. So sa araw na ito, ang ating mentoring ay pinamagatan kong kailangang gawin. Kailangang gawin. Ano nga ba ang mga dapat gawin upang magkaroon tayo ng tagumpay itong taong 2025? Una, maging masipag at matyaga. Dahig ng masipag ang matyaga ang matalino. Dahig ng masipag at matyaga ang matalino. Para magkaroon tayo ng magandang resulta sa lahat ng aspeto ng ating buhay, kailangan ng sipag at tiyaga at matuto sa anumang pagkakamaling makamit habang tayo gumagawa at nakikipagbaka sa mundong ito na kinagagalawan. Mas tatalino tayo kung sa ating mga kakulangan at pagkakamali ay natututo tayo. Ang kasipagan, tiyaga, lagi yang may dalang bunga sa ating buhay. Ika nga, katulad ng nasabi, daig ng masipag at matyaga ang matalino. Dahil kung may talino ka, ngunit di ka namang gumagawa, wala ka rin makakamit sa buhay. Totoo din naman kung may talino ka, mas marami kang ma-accomplish sa buhay. Ngunit hindi malaking dahilan ang kawalan ng katalinuhan upang di ka magtagumpay. Sipag at tiyaga, siguradong may tagumpay na maghihintay sa iyo. Ang sabi ng salita ng Diyos, Proverbs 12:24, ang kamay ng masipag ay maghahari, ngunit ang tamad ay mapapasa ilalim sa pilitang paggawa. Galatians 6:9, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay aani tayo kung hindi tayo susuko. Pangalawa, upang magkaroon ng tagumpay, mamuhay ng malinis at walang kabigatan. Itakwil sa buhay ang lahat ng nagpapadami sa inyong buhay. Mga bisyo, alak, sugat, maling relasyon o babae o lalaki. Sobrang panonood ng mga panuuring di naman nakakatulong sa iyong paglagong Kristiyano. Sobrang paggamit ng social media at iba bang katulad nito. Pangalagaan din natin ang ating kalusugan upang mabuhay ng matiwasay at may lakas para maglingkod sa Diyos. Mga kabigatan sa buhay, tanggalin. Umiwas sa mga masamang impluensya. Sa mga taong gusto ay ang iyong pagbaksak. Tanggalin ang mga kabigatan sa kalooban. Mga sama ng loob, inanakit, galit, kawalan ng pagpapatawad. Oo, magpatawad na sa mga taong sumira na nakit sa iyong damdamin. Itigil na ang paghahanap ng kamalian din at pagkukulang ng iba. Mamuhay ng malinis at walang kabigatan. Sabi nga ng salita ng Diyos, ang magbihis ng bagong tao. Sabi nga ng salita ng Diyos, Efeso 4:24, at magbihis ng bagong tao na nilikha ayon sa Diyos sa matuwid, banal na pamumuhay. Maging tunay ang inyong pagmamahalan, kasuklaman ninyo ang masama at pagkaibigan ang mabuti. Pakaibigin ang mabuti. Maging tunay ang inyong pagmamahalan, kasuklaman ninyo ang masama. Pakaibigin ang mabuti. Magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagaan ninyo ang iba nang higit sa pagpapalaga nila sa inyo. Romans 12:9-10. Pangatlo, magkaroon tayo ng buo at maapoy na paglilingkod sa Diyos. Bigyan natin pagkakataon ng ating sarili na mapaglingkuran ng ating Panginoon Hesus ng buong puso, kaluluwa at buong lakas. Buo ang ibig sabihin, walang labis at walang kulang. Kung nais nating makita ang galaw ng Diyos sa ating mga buhay, buong paglilingkod at maapoy na pagsunod sa Kanya'y ibigay at ialay sa bagong taong 2025. Mga kapatid at kaibigan, kailangan natin gawin. Maging masipag matyaga, mamuhay ng malinis at walang kabigatan, magkaroon tayo ng buo at maapoy na paglilingkod sa Diyos. God bless you all.